What's up mga kaibigan? Kamusta kayo? Banjut TV na naman sa inyong harapan. Ang podcast na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga bayani. At masisipag nating mga OFW na nangingibang bansa. Na kung marilto ko man kayo ngayon sa podcast na ito, pasensya sa matatamaan. Pero hindi naman lahat puro masasakit na salita yung mga maririnig nyo dito. May maririnig din kayo dito na mabuti rin yung dahilan niya kung bakit nang ibang bansa siya. Ganito lang kasi yun eh. Marami kasi ako nakikita na nangingibang bansa. Ang rason talaga nila, mas madali kumita ng pera doon sa ibang bansa. Mas mahirap yung sitwasyon mo doon, di mo alam. Ika nga nila, yung kabilang paa mo nasa hukay na, di ba? Yun ang mindset ng tao. Hindi mo rin masisisi kung bakit sila umaalis dito sa Pilipinas. Although wala tayo sa lugar kung bakit questionin natin sila na umalis sila ng bansang Pilipinas. Pero ito lang masasabi ko marami kasi yung nakikita na nangingibang bansa. Na yung magulang pumunta dun sa mga bansa na magaganda. Yung malalaki talaga yung value ng pera. I-compare dito sa pera natin sa Pilipinas. So ngayon, kasi ang magulang nandun pumunta sa bansa na yon, sabihin na natin, bandang Europe ka, o bandang Amerika ka, malaki mga pera doon eh. Bandang dito sa Asia, Japan, pumunta ka, malaking value ng lapad eh. Ang nangyayari kasi, may anak na niiwan sa Pilipinas, yung anak nagiging batugan, nagiging palamunin ng magulang, kahit may mga anak na, kahit may asawa na. Totoo yun. Kasi ikaw na nanay ka, mahal na mahal mo yung anak mo eh. Pinalaki mo yun, ayaw mo madapuan ng langaw eh, kaya kang nga ibang bansa eh. Pero, which is, maling-mali talaga yung gano'n. Hindi wag kang masaktan sa sinasabi ko. Real talk lang to. Ang sinasabi ko lang kasi, nakikita ko kasi na instead na hinuhubog mo yung bata, binibigyan mo siya ng ultimatum na kailangan gawin niya to, mag-aral siya mabuti hanggat nandito ako sa ibang bansa, kaya kitang paaralin, kaya kitang bigyan ng magandang edukasyon, sumunod ka lang sa payo ko, yun dapat. Ngayon, wala ka dito sa Pilipinas. O ngayon, ano tatawag ng anak mo? Ma, ganito, ganyan, ma. O, ikaw naman na nanay, nagkukumahog ka ngayon. Kasi abroad ka eh. May ego ka rin eh. Kasi gusto mo, ibigay mo lahat sa anak mo. O hindi binigay mo ngayon. Ngayon yung bata, instead na tinuruan mo muna na bago niya gawin yan, bigyan mo siya ng kondisyon. Na itong bagay na ito, sige, bibigay ko sa'yo. Pero pakita mo sa akin na yung grades mo ay maganda. Pakita mo sa akin na wala kang absent. Kasi kung may absent ka, hindi ko ibibigay sa ito. Ipakita mo sa akin na nag-aaral ka mabuti. Dapat may mga kondisyon kang sinusunod. Pag hindi sumunod yung anak mo ngayon, ano naman? Malulungkot ka. Magtatampo yung anak mo sa'yo. Mas nakakalungkot isipin na gagawin mong spoiled, gagawin mong batugan yung bata. Gagawin mong tamad habang bata pa. Hindi naman sa lahat ng panahon eh. Habang buhay kang mamasukan doon, habang buhay kang bata doon na mamasukan sa ibang bansa. Bakit? Hindi ka ba tatanda? Hindi ka ba magkakaedad? Paano kung lahat ng pera na ipon mo doon, wala kang savings? Kasi mapagmahal kang magulang eh. Bigay mo ng bigay sa anak mo. Kahit may nagkaroon na ng asawa, may pamilya na, may mga apo ka na, suporta ka pa rin ng suporta. O ngayon, dumating yung time na hindi mo na kaya magtrabaho doon. Paano? Paano ka uwi ng Pilipinas ngayon? Wala ka na pundar na gamit. Kung gaano ka bulok yung bahay na iniwan mo, baka mas bulok pa pagbalik mo. At take note, kahit gaano pa kadami yung tinulungan mo habang nandyan ka sa trabaho mo sa abroad, pagdating ng araw na bumalik ka ng Pilipinas, kahit sino pa yung pinag-aral mo, mga kadugo mo, kung sino pa yung pinakain mo sa palad mo, kung sino yung pinapadalhan mo ng mga package mo ng mga karton dati, pagdating ng araw na ikay tumanda, hindi ka na makikilala niyan. Iwan ko lang kung tutulungan ka. Although hindi ko naman nila lahat. Pero in reality, totoo yan. Gawan mo na lang ng sample May isang babae na na-interview, hindi ko nababanggitin pangalan niya. Kayo na lang mag-search. Ano ba yung sinasabi niya? Sa mga OFW, habang bata kayo, mag-ipon kayo dyan. Huwag niyo ipadala lahat dito yung pera niyo sa Pilipinas, sa mga kamag-anak niyo, mga dugo niyo. Kasi pagdating ng araw na walang matitira sa inyo, wala kayong malalapitan na tulong. Real talk yun. Masakit pakinggan. Pero yan ang katotohanan. At ikaw naman magulang, gagawin mong tamad yung anak mo ngayon. Pinaaral mo maglalandi ng maaga, magbubuntis ng maaga, ano yung rason ng bata?
Ano yung rason ng bata ngayon? Kasi wala ka sa tabi ko, wala ka dito nung time na kailangan kita. Kahit nasa ibang bansa ka, kaya mo pa ring ipatupad yung rules mo. Kasi ilang taon ka lang ba? Ilang taon lang bang kontrata mo? 2, 3? Puwede ka na namang umuwi ng Pilipinas. Kung single mother ka o kung may asawa ka. Kung may asawa ka din naman, huwag mo ring gawing batugan yung lalaki. Kailangan kayong dalawa, may komunikasyon kayo. Kailangan intact kayo. Kailangan parati kayo may pag-uusap. Kailangan nagkakaisa kayo kung paano nyo palaganapin yung disiplina na kakailanganin ng mga bata. Gas na ito pinapaliwanag ko lang. Real talk yung sinasabi ko dito. Kasi kadalasan kasi pag nakapunta sa medyo sa bansa na medyo maganda yung value ng pera doon na pag i-convert dito sa Pilipinas ang laki-laki, nagiging malaki din yung ulo ng mga tao na pinapadala ng pera dito at saka yung tao na nagtatrabaho doon. Di mo nga alam kung nandun ka nagtatrabaho eh. Puro pinapakita mo doon sa Facebook mo, kumakain ka sa masasarap na restaurant, kumakain ka doon sa kung ano-ano mga hotel. O ano naman ngayon? Bibigyan ka ba ng award kung kakain ka doon? Dapat ang iniisip mo, kailangan may savings ka. Kasi limited time lang tayo dito sa mundo. Kailangan may ipon ka. Nang pag-uwi mo ng Pilipinas, kahit uupo-upo ka na lang, magbabakasyon-bakasyon ka na lang dito, mag-edad ka ng 60 o retirement mo na, walang problema. Gastasin mo yung pera mo ngayon. May rason ng iba. Kasi baka bukas mamamatay na ako. Paano kung hindi ka mamamatay? Diyos lang nakakaalam kung kailan ka mamamatay. Kaloob pa ng Panginoon na mamamatay ka. Tapos, ganun yung pag-iisip mo. Waldasin natin to ngayon. Gala tayo ng gala ngayon. Sige, picture doon kasi nandun tayo sa ibang bansa eh. Wala tayong savings. Pag-uwi ng Pilipinas, anong dala? Nga. Di ba? Instead na dinidevelop mo yung isip mo na pagpunta mo ng ibang bansa, ang ginawa mo dapat, monitor mo yung anak mo, ito ang disiplina na ibang lalantag mo, ganito. Pag hindi mo nagawa, sunod yung mga rules ko, wala kang alawan sa akin. Wala kang hindi kita papadalhan. Bakit? Magre-rebelde ba siya? Ano gagawin ngayon ng anak? Magre-rebelde? Ikaw naman ngayon, hindi mo matitiis. Mas mainam na yung titiisin mo. Kaysa pagdating ng araw, nag-develop ka lang ng tamad na tao dito sa mundo, nag-develop ka lang ng tamad na tao dito sa Pilipinas, na dagdag sakit ulo din sa lipunan. Paano kung wala ka na, wala na magsusuporta sa kanila? Sa bata pa lang na masyado mong binibibi, alam mo naman, hindi na nila kayang tumayo sa sariling paa nila. Ano mangyayari? Ano mangyayari dun sa mga tao na iniwan mo dito sa mundo? Na wala kang pinamana na magandang pangaral sa kanila na dapat gawin mo. Anak, magsumikap kayo kasi hindi sa lahat ng panahon hindi ako tumatanda dito sa abroad. Kailangan maghanap din kayo ng paraan dyan na mabuhay kayo. Ito pera ngayon. Mag-isip ka kung paano ka mag-business dyan. Mag-isip ka ngayon kung ano yung negosyo na pwede itayo natin dyan. Na kung magretiro na si papa mo o si mama mo dito sa ibang bansa, dito sa abroad, hindi ko na kaya magtrabaho. Pag uwi ko sa Pilipinas, mayroon tayong business dyan na pwede nating asahan sa pagtanda ko. Dapat yun ang mga mindset na ginagawa mo sa anak mo, hindi yung nandyan ka sa ibang bansa ngayon. Puro ka lang padala. Ma, ganito, padalan mo ako ng ganito, ma. Yung apo mo, ma. Ikaw naman ngayon, kukumahog kang ipapadala. Ngayon, wala na. Wala nang natira sa'yo. Ano nangyari? Nga. Di ba? Yun dapat ang mindset ng isang tao na nangingibang bansa. Although hindi ko nila lahat kasi napakadami kong nang-encounter din na OFW na ang gaganda ng mga buhay ngayon. Napakadami ko na-encounter talaga na ang gaganda ng mga buhay nila. Kadalasan sa nakikita ko may naging kaibigan ako, babae. Single mother siya. May anak siyang 4. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, namatay yung asawa niya, naisipan niya ngayon mag-abroad. Instead na unahin niya, pagkamatay ng asawa niya, nalikalipas ng 1 taon na sila nagsaka doon sa lupa na naiwan ng asawa niya, hindi niya kaya kasi babae siya eh. Parang naghanap siya ng ibang way na kumbaga napag-aral niya yung mga anak niya ng tuloy-tuloy. So ngayon, ang ginawa niya, iniwan niya yung mga anak niya sa nanay niya. Kasi medyo malakas pa nanay niya eh. Pero hindi ibig sabihin na iniwan niya ang anak sa nanay niya, walang rules na sinusunod. Bilib ako sa rules nun, ng babae na yun. Kaya sa awa ng Diyos talaga, ang hindi nila nakapagtapos ngayon, yung bunso niya. Yung bunso niya hindi nakapagtapos. Pero yung
tatlong mula sa panganay hanggang sa pangatlo. May engineer, may teacher. Yung pangalawa ay yung pangatlo ngayon. Iwan ko kung anong course nun, police daw, gustong kukunin. Pero yung panganay niya, engineer yun kasi alam ko matalinong bata yun eh. Ang pinakamaganda na narinig ko sa kanya, binigyan niya ng rules. Binigyan niya ng mga rules and regulation yung anak niya. O sige, ibibigay ko sa iyo ngayon yung gusto mong hihingin sa akin. Ganitong sabi niya sa mga anak niya. Pero, i-prove mo sa akin na wala kang absent, nag-aaral ka ng maayos. Ayaw ko na makarinig na magre-report yung lula mo dito sa akin na hindi kayo sumusunod dyan sa mga gawaing bahay. Na kung ano yung tinuro ko sa inyo, yung mga bata pa kayo, dapat pinapatuloy yung ginagawa dyan sa bahay ng lola nyo. Yun ang rules na ginagawa niya. Ayaw ko na pag lumiliban kayo sa klase, ayaw ko na nag-absent kayo na walang dahilan. Anong dahilan? Baon? Pinapadala yung pera. Pinapadala niya na may isang pera. Pag nagluluko yung anak niya ngayon, tinitiis niya yan. Ikaw ngayon na anak, inggit ka kasi yung kuya may achievement. Maganda yung grades, maganda yung ganito. Pinadala ng mama ngayon, kung ano hingi, pinadala. O ikaw na anak pangalawa, o sige, nakausap niya. Ayaw makipag-usap, o ngayon, pinaharap yung pinabidyo call, o sige, mag-rebuild ka hanggang kailan. Pagdating ng panahon, hindi ko na kaya magtrabaho dito sa ibang bansa. Sino na magpapaaral sa'yo? Asahan mo mga kapatid ko mo? Pagdating ng araw, may mga pamilya na kayo, hindi na kayo pwede nakuha ng responsibilidad kasi kanya-kanya na kayo may pamilya. Ngayon, ba't di ka magsikap? Tingnan mo yung kuya mo. Tingnan mo yung ganito. Kung ginawa niya, para may competition baga nangyayari doon. O ngayon, yung kapatid ng pangalawa, nagsikap. Kasi nakita yung panganay na nagsikap, binigyan ng regalo ng mama. Binigyan ng ganito. O sige, bibigay ko sa iyo to ha. Yung hinihingi lang din ng bata, yung afford lang din niya ibibigay. Gusto ko next year, ganito, ganyan. Gusto ko ganito. Gusto ko pag uwi ko ng Pilipinas, ganito yung mangyayari. Ayaw ko na makarinig. O di, dinigyan niya na disiplina hanggang papunta doon sa bunso. O ngayon, nakapagtapos yung mga anak niya. O ang nangyari yun, ganun. Ilang taon siya nag-abroad, tapos ang ginawa niya, ang ibang pera, pinatayo niya ng sari-sari store dun sa harapan ng bahay nila. Sa bahay ng nanay niya. Habang naman nagtatayo ng sari-sari store, nagpatayo din siya ng bahay doon, napapartihin niya doon sa luti ng nanay niya. O ngayon, ganun ka utak yung mindset ni ate. O pagdating ng araw, magtataka ka, bakit siya yung nag-abroad ng ganda ng bahay pagbalik? Ang ganda ng kinabukasan, ang ganda ng future niya pagbalik ng Pilipinas. Kasi may mindset siya. Hindi niya binibibi yung anak niya, yung nasa abroad siya. Binigyan niya ng disiplina, binigyan niya ng rules. Hindi ako naniniwala na magiging tamad pa rin yung anak mo kahit nasa ibang bansa ka. Ilalahanin natin, high-tech na tayo ngayon, may video call na tinatawag tayo. Pwede natin monitor yung anak natin. Bigyan nyo sila ng dapat may kurum kayo sa pamilya mo. Dapat mayroon kang rules na pinapalaganap. Oo, sasabihin ng ibang ngayon, madali lang sabihin pero mahirap gawin. Mahirap gawin sa tao na hindi nag-iisip kung ano yung magiging future mo pagdating ng araw. O sige, bigyan kita ng tips, ibigay mo lahat. Ibigay mo, practical mindset lang to, sabihin ko sa'yo. Ibigay mo lahat ng hilig nila ngayon. At wala kang magiging ipon pagdating ng araw. Pagtanda mo, bumalik ka dito sa bansang Pilipinas, kahit sino pang tinulungan mo, wala rin tutulong sa'yo pagdating ng araw, tatanda ka na. Mabango ka lang sa paningin nila kasi may pera ka pa. Pero pag wala ka ng pera, hindi ka na mabango sa paningin nila. Shit ka na lang. Sa makatuwid, tae ka na lang. Wala ka ng pakinabang. So, kailangan, bago nyo pag-isipan, bago nyo gawing tamad yung mga anak nyo dito sa Pilipinas, kakapadala nyo, mag-isip din kayo na mag-ipon din kayo ng pera para sa sarili nyo. Pagdating ng future, hindi mo rin masisiguro kung yung mga anak na pinapaaral mo dito sa Pilipinas, lilingunin ka na yan pagdating ng araw matanda ka na. Dapat may savings ka rin para sa sarili mo. Yun lang. Kung marireal talk man kita, pasensya ka na. Kung ano man sasabihin mo pang babas, wala tayong magagawa. Na social media tayo eh. Tanggapin natin. Pero masakit pakinggan na nare-real talk at masakit pakinggan na yun ang katotohanan talaga. Kaya nga kung minsan talaga, mas mainam na yun minsan isishik mo yung puno eh. Para malaglag yung mga bungang bulok. At maninagan mo ulit, makikita mo na ay, ang natitira pala itong mga bagong sibol na naman. At itong mga fresh na bunga na maghihinog ulit. Parang ganun lang yan. Kailangan mo rin minsan isik yung sarili mo. Mag-isip ka rin ng malalim minsan. Kung ano ba ang mangyayari sa future mo.
pagdating ng araw na hindi wala ka ng kakayahan na nandyan ka sa ibang bansa. Kaya nga lagi mong iisipin, kapatid, kung mga ibang bansa ka man, huwag mong gawing tamad yung mga anak mo sa Pilipinas. At saka lagi mong tandaan, mag-ipon ka. Mag-ipon ka dyan sa abroad. Kasi pagbalik mo dito ng Pilipinas, na wala kang pera, ibabalikin kung ganito, shit ka, tae ka sa paningin nila. Ayun lang po. Sana may natutunan kayo sa podcast natin ngayon. At kung na-real talk man kita, pasensya ka na. Pero wala naman akong binanggit na pangalan kung sino kayo. Ayan lang. Maraming salamat. Banjuk TV. Bye.